Unti-unti na rin nagsisidatingan ng mga pasahero sa Batangas Port. Kabilang sila sa mga pasaherong nagsimulang bumiyahe pauwi ngayong huling weekend bago magpasko. Todo higpit din ang ipinapatupad na seguridad sa Pantalan. Nagsagawa rin ng inspeksyon ng ilang K9 units. Sa ngayon, normal pa ang sitwasyon sa Pantalan. Update naman tayo sa sitwasyon sa airport terminals ngayong huling Biyernes bago ang Pasko. Kausapin natin si Manila International Airport Authority Head Executive Assistant, Attorney Manuel Jeffrey David. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po. Pasensya na po, nakamute po pala ako. Good morning po. Yes po. Base po sa inyong monitoring, gaano karaming pasahero po yung inaasahan nating daraan sa ating mga airport terminals? Well, between December 99 and January 5 po, we're looking at around 4.3 million passengers will be going through NAIA po. Opo, nag-increase po ba ito compared sa mga nakarang taon? Yes po, we were looking at around an average of 11% increase po yan from 2023. Okay. Ano mga pagbabago po o adjustments yung asahan ng mga biyahero para sa mga daraan po dyan sa ating mga terminals ngayon? Okay po. Well, marami na po kasing nagawang improvements ang NNIC, no? As far as infrastructure improvements in the terminal is concerned. So kung makikita po nila, number one po, medyo malamig na po or comfortable na po yung temperature sa loob ng terminals. At the same time po, baka makikita rin po nila na may certain improvements po sa mga palikuran natin. So hinabol po iyan para po make sure natin na medyo seamless ang pag-travel ng ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan po. Kapag maraming tao, doon po nagkakaroon din ng aberya, hindi ho ba? Ngayon po ba may papangako ng bagong pamunuan na wala na mangyayari ngayong holiday rush? Everybody's preparing for all eventualities po, no? Pero syempre sinasabi nga po natin, hindi naman po natin may iwasan ng lahat ng pangyayari. Pero makaasa po silang lahat na syempre ginagawa naman po natin ang nararapat para maibsan kung meron man pong problema. Ginagawan po ng paraan yan para maitama. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din po. Si Head Executive Assistant Attorney Manuel Jeffrey David. Ilang araw nang napeperwisyo ang mga motoristang biyaheng Bicol dahil sa bumper-to-bumper traffic sa bahagi ng Andaya Highway sa Camarines Sur. At para sa update sa sitwasyon doon, makakausap natin si GMA Integrated News stringer Piwi Bacuño. Piwi, gumagalo pa ba yung mga sasakyan dyan? Maganda ng tanghali, Rafi. Sa ngayon ay maando naman ng mga sasakyan pero talagang napakabagal pa rin sa mga oras na ito. May improvement na ba? Meron bang ginagawang paraan para mapabilis man lang yung biyahe bukod siyempre sa pagkukumpuni sa mismong kalsada? O Rafi, itong mga kapulisyan, itong LTO at HPG ay tumulong na sa ating mga kababayan. Itong maibsa naman yung traffic sa area ito. Sila ay tumulong na manghuli ng mga nag-counterflow at talagang nagiging pahirapan niya yung ginagawang pagbabando sa dami ng sasakyan dumadaan ngayon, Rafi. Kung 5 to 6 hours yung biyahe, gaano nakatagal in average yung tinatagal ng mga naiipit dyan, Piwi? Rafi, ayon sa mga residente ng Lupi Camsur, yung dating isang oras na biyahe patungo Naga City ay nagiging 5 na oras. Samantalang yun naman galing ng Bicol, galing ng Visayas, patungo ng Maynila, ay inaabot hanggang 3 oras na pagkaipit sa trapiko, Rafi. Wala na ba talagang alternatibong dadaanan dyan sa bahaging yan, Piwi? Rafi, ang problema, yung dapat na pwedeng daanan sa Maharlika Highway sa part ng Cam Norte ay hindi rin madaan sapagkat nagkaroon ng landslide doon nakaraan linggo kung kaya talagang mahirapang makaikot yung mga motorista. Piwi, ano pa ba nagpapalala sa traffic dyan sa Andaya Highway bukod dun sa kalsada? Meron bang mga, kuminsan pag ganyang trapiko, may mga nagka-counterflow di ba? Tama, Rafi. Isa sa mga problema dito ay yung mga nagka-counterflow at yung mga kabi-kabilang road widening at bridge projects ng DPWH. Ito yung sa mga dagdag na nagkapahirap sa ating mga kababayan. So talaga lumalabas, wala nang choice sa Piwi kundi tiisin yung traffic pagdating sa bahagi ng Andaya Highway, Piwi.
Tama, Rafi, kaya nga ito, panawagan sa ating mga kababayan na magbaon ng maraming pasensya, talagang double-doubling pasensya sa pagdaan sa bahagi nito ng highway patungo ng Bicol. Maraming salamat sa iyo, GMA Integrated News Stringer, Piwi Bacunyo. Ipinasilip ni Kapuso Global Endorser Gabby Garcia sa inyong kumare ang kanyang Christmas paandar. Ang storya sa likod ng kanyang Christmas tree, alamin sa pagkatok natin sa kanyang bahay. Winter Wonderland Christmas. Yan daw ang theme ng Christmas tree ni Gabby Garcia this year. Inspired daw ito ng kanilang Canada trip with Boyfie Khalil Ramos. Last year kasi pumunta kaming Canada and sobrang in love ako sa place. So sabi ko parang gusto ko sa bahay ko next year, gusto ko ma-reminisce ang aking Canada trips. Kaya Winter Wonderland. Nagpatulong pa si Gabby sa mga professional stylist na sina Dave Sandoval at Ernest Pascual para i-set up ang kanyang Christmas tree na napapalamutian ng white and glittery Christmas balls, white flowers, pine cones, and a touch of dusty blue ornaments. Kasi every year talaga, we make sure na maganda yung Christmas tree namin sa bahay kasi it really sets the mood for the holidays. Pero kahit na very foreign ang kanilang Winter Wonderland theme Christmas, Pinoy na Pinoy pa rin naman daw sila magdiwang ng Pasko. Most of the time sa bahay kami nagpapasko kasi iba pa rin yung Paskong Pinoy. Na-try na namin magpasko sa ibang bansa. Mas masaya pa rin talaga sa Pinas. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Fully booked na hanggang sa bisperas ng bagong taon ang ilang biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Latest tayo riyan sa On The Spot na report ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, higit na mas marami na nga ngayon ang mga pasero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX kung ikukumpara sa bilang kahapon. As of 10 a.m., Rafi, umabot na sa halos 50,000 ang mga naitalang pasahero dito sa terminal. As expected, grabe na rin ang pilahan sa mga ticketing booths, lalo't marami pa rin ang mga umaasang makakakuha pa sila ng ticket. Kahit karamihan sa mga air-conditioned na bus, lalo na yung pabicol, ay fully booked na hanggang December 31. Ganun pa man, may mga available pa rin namang mga bus na tumatanggap ng mga walk-in. Yun nga lang, karamihan dito ay mga ordinary bus lang. Kaya maigi na ihanda ang mga sarili sa mahaba at mainit na biyahe kung sakasakali. Lalo't pagsapit ng may Andaya Highway sa Lubi, Camarines Sur, asahan na ang matinding pagbagal ayon sa LTO. Isang lane lang daw kasi ang nadadaanan sa lugar dahil ilang bahagi kasi ng kalsada ang nawasak due to soil erosion, bunsod ng mga nagdaang malalakas na pag-ulan. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Dahil bago ng disenyo ng pera, kupas na ang kasabihan na buti pa ang pera may tao, pero ang tao walang pera. Oo, kasi ngayon mga hayop na ang nariyan. Ang sabi kaya ng netizens. Ayon kay Mary Gail Pimentel, maganda at kakaiba at may dagdag na kaalaman pagdating sa mga hayop. Request ni Mary, ikaw may 200 peso bill sana raw, tarsier yung ilagay. Ang sabi naman ni Judy Naing, maganda yan, hindi naaamagin ng pera at hindi basta-basta nasisira. Ang sabi naman ni Leo Glase, makakalimutan ng mga bata kung sino ang mga naging bayani dahil wala na sila sa banknotes. Ayon naman kay Aaron Michael Arenda, bago ang disenyo pero hindi nagbago ang halaga. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Wagi ang dalawang Pinoy billiard players sa magkahiwalay na kompetisyon dito sa bansa at abroad. Si Johan Chua nakuha ang kanyang World 9-Ball title sa Marboys Open 2024 sa Parañaque. Panalo rin sa World 9-Ball si Jeffrey Roda sa 3rd Universal Chinese Taipei Open sa Taipei, Taiwan. Samantala, 5th placer naman ang Pinoy cyclist na si Mark John Lexer Galedo sa Tour of Guam 2024.
Natapos niya ang 100-kilometer race sa loob lang ng mahigit 2 hours and 47 minutes at naunahan ang nasa 30 cyclist. Congratulations at good job sa inyo! 12 barko ng China ang namataan ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagpapatrolya sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Sa monitoring ng BIFAR, 2 China Coast Guard vessel at 7 Chinese Maritime Militia vessels ang nakapwesto sa labas ng Baho de Masinloc. Nagmamonitor naman daw ng mga ruta ang People's Liberation Army Navy Vessel 552 at 2 pang Chinese Militia Vessel. Walang iniulat ang PCG na harassment o agresibong aktibidad mula sa mga nasabing barko ng China. Wala pang pahayag ang China kaugnay nito. Pero dati na nilang iginigiit na sila ang may karapatan sa South China Sea kabilang ang Baho de Masinloc na nakapaloob sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. 5 days na lang bago magpasko at basta't Paskong Pinoy, hindi raw pwedeng mawala ang Christmas tree bilang display. Kaya naman ang isang guro sa Masbate City, bida online dahil sa kanyang Christmas tree. Imbes na nakasanayang Christmas tree na ina-assemble, gumawa ng sariling Christmas tree si Teacher Rachel ng Batuhan East Elementary School. Kwento ni Teacher Rachel na isipan niyang gawin ito nang bigyan sila ng go signal na mag-decorate ng classroom. Dahil limited budget, mga karton at colored paper ang ginamit niya para sa do-it-yourself Christmas tree. Kinagiliwan naman ito online dahil creative na nga, eco-friendly pa. May 2 million views na yan, kaya certified trending! At ito po ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.